Magandang gabi sa inyong lahat. At alam ko, nandiyan kayo sa inyong mga tahanan. At kung kayo naman sa panahon ito ay nanonood, ay tingnan niyo po ng gusto ang ating pag-aaral. At ito po ang ating prayer meeting, Biyernes po. At alam ko po na kayo ay maingat bawat isa sa atin dahil sa pandemya na ating nararanasan. Tayo po ay dumako muna sa isang panalangin at marami po tayo pananalangin. Lord, maraming pong salamat sa hapong ito. Ang una sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin na inyong basbasan ang aming pag-aaral ng iyong balang salita. At ito po ay tungkol sa kalakasan, pisikal, at Panginoon, gabayan mo po kami sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Marami pong salamat ang Pangalan ng Jesucristo. Amen. Ang ating pag-aaral ay matatagpuan sa Segundo Corinto, Kabanatang 13, Talatang 9. Naintindihan naman natin siguro yun, pure Tagalog. 2 Corinthians chapter 13, verse 9. Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. We are glad to seem weak. We cannot oppose the truth, but must always stand for the truth. Tayo pong tao ay sadyang natural na sa atin na tayo ay tumatanda. Sa pisikal na, sa aspeto ng buhay natin, tayo ay tumatanda taon-taon. Ang sabi po rito, sabi ni Apostol Pablo, di bali siya humihina, makita lang ang kanyang mga kapatiran na malawak ang pangunawa o mature sa pananampalataya. Magandang hangarin niya sapagkat
alam naman natin kapag ang isang may edad na, umaakto na para siya ay bata, iyan po ay hindi po maganda. At hindi po natin iyan ay hinhangaan, bagko sinasabi natin na siya nga ay dapat gumanak o umakto na isang kagalang-galang na matanda. Ang ibig sabihin niyan, siya ay matanda na sa kaalaman. Marami na siyang alam. At kailangan po tayo ay umaabante. Sabi dito, we pray that you will become mature, sabi ni Apostol Pablo. Mature believers. Nung tinignan ko yan, sa Tagalog, ito pang sinasabi, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman, ang idinadalangin namin sa makatuwid bagay, ang inyong pagkasakdal sa pananampalataya. Lalo kapag ikaw ay leader, kailangan ay ikaw ay lumalago. Ibig sabihin, nagmamature. Kung ikaw ay leader sa iglesia, nagmamature ka sa pagkilos at nagiging mahinahon ka, nagiging hindi naman sinasabi ng mature, alam mo na lahat ang buong Biblia. Kundi po, kinakailangan po, ipakita natin na tayo ay respectable, na tayo ay marunong humawak ng ating responsibilidad. At sa buhay natin, ang sabi po ni Apostol Pablo, sabi dito, just as parents want their children to grow into mature adults, so Paul wanted the Corinthians to grow into a mature believers. As we share the good news, our goal should be not merely to see others profess faith or begin attending church, but to see them become mature in their faith. Don't set your sight too low. Huwag po nating hamakin ang ating sarili na ibinababa natin ang husto. Mayroon tayong magagawa, mayroon tayong malalaman. Once tayo ay open sa mga bagong katuturuan, ayaw natin sa hindi, matututo tayo. Nalalaman natin unti-unti ang mga bagay na yan. At yan po ay dapat po natin pagsikapan na kailangan po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon ng ayon sa ating makakaya. Hindi po natin inilalagay ang lahat ng kapanahunan sa ating kamay sapagkat po hindi po yun ang nais ng Panginoon na tayo ay hindi na mapipigilan sa lahat ng bagay, kundi mayroon tayong binibigyan din natin pagkakataon ang ating sarili na magkaroon ng puwang sa kung paano tayo ay mamamahinga. At si Kristo namuhay ng 33 years sa mundong ito, at yung 33 years na yun ay ginamit niya sa paghubog ng kanyang mga alagad nung siya'y malaki na, at siya po ay natagpuan na nagpapakumbaba at ang kanyang gagawin dito sa lupa ay pagtubos sa mga makasalanan. Kung kaya't ini-expect natin, inaasahan natin sa mga mananampalataya na tayo ang ginagawa natin ay hindi nasasayang, na dapat po ang Kristiyanong pamumuhay ay ang bawat isa ay magsikap na ito ay panatilihin sa kanyang buhay. Ang sabi nga po rito, si Apostol Pablo ay nag-expect na ang bawat mananampalataya
ay lumalago sa pananampalataya. Malaki ang nagagawa natin kapag tayo malago sa pananampalataya kaysa naman sa tayo na nanatiling bata, na nanatiling passive sa salita ng Panginoon, hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Panginoon. Ang sabi dito, the authority of Paul had received from the Lord was to strengthen believers. Isipin po natin yan na mainly ang responsibilidad ni Apostol Pablo is to strengthen the believers. At sabi niya po rito, not to tear them down. Paul gives good advice every day sa kanyang mga kasama. Good advice. Mapag-usapan natin ang advice, mga kapatid. Kapag tayo nagbibigay ng advice, kinakailangan po sa ikabubuti ng isang tao. Yan man ay biblical o yan man ay dahil sa karanasan natin na hindi naman dapat natin itatuwa o isang tabi. Mahalaga po na ang mga mature believers ay magbigay ng pagpapayo sa mga mananampalataya na hindi ipapakita ng paglago. Sabi dito, fellow believers are the temple of the Holy Spirit. There is no room in the household of faith for depreciation of a fellow workers. Before the week is over, write a note of encouragement to several people in your sphere of influence who probably aren't being built up by others in the church. Ang una sa paglago, mga kapatid, base na po sa ating karanasan, dapat po tayo mayroong sistema sa ating buhay Kristiyano. Tayo maliban sa pagdalo natin sa church na talaga namang dapat gawin natin every week. Ang sabi nga natin na ang mga naunang mananampalataya ay pumupunta sa kanilang pagtitipon araw-araw. Tayo ay isang linggo lamang. Ang sabi dito, kinakailangan po tayo magkaroon ng pagsisikap na lumago. Pag pinag-usapan ng pagsisikap na lumago, kinakailangan po tayo ay naghahanap ng katalinuhan. Saan mo makukuha ang talino? Sa pagbabasa ng Biblia at saka sa pagbabasa ng mga good books, mga Christian books na magbibigay sa atin ng katalinuhan sa araw-araw nating pamumuhay. At ito, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 11, 2 Corinthians 13 verse 11, dear brothers and sisters, I have closed letter with this last word. Be joyful, grow to maturity, encourage each other, live in harmony in peace, then the God of love in peace will be with you. Kailangan po tayo ay we are to promote peace in our community. We are to promote peace in order in our community. Sabi nga dito, encourage each other. Kailangan po natin ang pagpapalakas sa bawat isa. Live in harmony, in peace. Sabi pa rito. Then the God of love in peace will be with you. At kailangan po, mga kapatid, tayo ay sa ating pamumuhay Kristiyano, tayo po ay makakita nila ng kapayapaan. Ang kapayapaan na yan ay nagmumula sa ating Diyos, at ang kapayapaan ay kailangan po natin na ipamuhay sapagkat po
ang taong balisang-balisa sa lahat ng ginagawa niya ay hindi po maganda. Hindi magandang tingnan ang pamumuhay na gano'n. Na balisang-balisa, lagi takot na takot mga nangyayari. At sabi nga natin, ang mga nangyayari sa atin ay paraan ng Panginoon upang tayo ay ligligin kaya o gisingin sa ating mga pagkakatulog na tayo ay satisfied sa ating buhay na ito. Ang sabi nga ng Panginoon, siya ay darating sa panahon na tayo ay mapayapa. Kaya kailangan ng Panginoon ang kapayapaan. Kailangan natin ang payapang buhay. Sapagkat pagdating ng Panginoon, iyan po ay kailangan ng bawat mananampalataya na tayo ay mayroong focus sa kanyang pagdating, na tayo ay hindi disturb ng mga nangyayari sa buong sanlibutan. Sabi dito ay kailangan po natin, sabi dito sa verse 10, dahil dito sinulat ko ang mga bagay na ito, samantalang ako ay wala sa harapan ninyo, upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan ayon sa kapamahalaang ibinigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay at hindi sa ikagigiba. Ang authority ni Apostol Pablo sa Iglesia ay naroon kung kaya't ikinukuha niya, ini-impose niya ang kanyang authority sapagkat po panawagan po yun. Ang paglilid ay isang panawagan na sabi nga natin, hindi ang katulad ng isang negosyo, na ang isang negosyo o sa kaya ang shop, na ang shop ay kahit mawala ay ikaw lang ang managot. Pero ang katulad ng iglesia na pinamumunuan ni Apostol Pablo, ang kanyang mga kausap, ang kanyang mga particular na mga nasasakupan ay tao. Kung kaya po, mahalaga na tayo po ay nakatuon sa paglago ng mga tao. Una po ang mananalangin sa atin sapagkat po tayo ay maraming ipananalangin. Mayroon na po tayo mga prayer request. Tatawagin kong unang na manalangin para sa atin ay si Ariel Cortez. Hello po, good evening. Samahan niyo po ko ipag-pray ang ating unang prayer points na passionate spirituality. Ating ipag-pray ang bawat isa, ang bawat devotions ng bawat isa, and ma-involved sa prayer and fasting, and then ang marami ring mga disciples na umattend sa small group. So let's pray po. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagsama-sama niyo po kami muli, Panginoon. And nagpapasalamat po kami sa mga nagdaang araw, Panginoon, na iningatan at hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon, at pinubay na kami mga pangangailangan, Panginoon. And thank you, Lord, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na ginawa niyo po para sa amin, Lord, sa mga lakas na binibigay niyo po sa amin, knowledge and wisdom, Panginoon, na patuloy kami maglingkod sa inyo at ibigay ang aming best para po sa inyo, Panginoon. Aming pinagdarasal po ang aming mga devotions, Lord, na patuloy kaming saliksikin ang iyong salita, Panginoon, at pag-aralan nito, Panginoon, at laging magbasa ng Bible, ng iyong salita, Panginoon, at maunawaan ito, hindi lang basta binabasa, Panginoon, aming isabuhay din ito sa aming mga pang-araw-araw na ginagawa, Panginoon. And aming pinag-pray din po ang aming mga ibang tao, Lord, na patuloy na magdasal, Lord, at ipag-pray ang bawat isa, Panginoon, lalo sa
panahong ito, Panginoon, at sa ah, taon ng 2020, Panginoon, ang dami naming mga pinagdaanan, Panginoon, ng mga pagsubok, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. But still, Lord, na nandiyan kayo, Lord, handang i-provide sa amin ang lahat-lahat, Lord, na aming mga pangailangan. And I pray, Lord, na marami rin pong mga disciples, Lord, na may ma-involve pa rin, Panginoon, sa small group, Lord, na patuloy na umaten, Panginoon, na patuloy na ibigay ang lahat para sa inyo, Panginoon, na huwag magsawang magpuri at magpasalamat, Panginoon, sa inyo, at um, sama-sama kami maglingkod sa inyo, Lord, na masaya, Panginoon, at sa darating na bagong taon, Panginoon, ibigay pa rin po namin ang aming best, Panginoon, at patuloy ka naming papuri at pasalamatan, Panginoon, sa araw-araw, Lord, at nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa mga nakalipas na araw, Lord, at ito na naman po, Panginoon, ng bagong taon, Panginoon, na darating, Panginoon, handa kaming magpuri at magpasalamat, Panginoon, sa inyo, na masaya, Panginoon, na may lakas, Panginoon, na sasabihin at maglakas ng loob na magpasalamat, Panginoon, dahil sa mga nangyari, Lord, sa COVID na dumating, Lord, still nandito pa rin po kami, Lord, na nagpapasalamat at nagpupuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. And thank you, Lord, sa lahat ng pag-iingat, pag-aalala niyo po sa amin. Sa lakas, Lord, binabalik po namin lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangalawa po ay na mananalangin para sa atin ay si Josephine Sapra. Ngayon naman po ay pag-pray natin ng Passionate Discipleship Leaders of Leaders. So let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Yes, Lord, Heavenly Father, pinapanalangin ko po ang leaders po ng JCC, Lord God, na nawa, huwag po silang panghinaan ng loob, Lord God, na magturo, Lord God, ng inyong salita, Lord God. Pinapanalangin ko rin po ang bawat isa, Lord God, na magkaroon ng teachable heart, Lord God, and ng joyful heart, Lord God. Napakinggan po at i-apply po ang inyong mga salita sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, naniniwala po ako na before we become a good leader, Lord God, we must first become a good follower of yours, Lord God. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, Lord God, na mas malaman pa po, Lord God, ang inyong salita, Lord God, at mas makilala pa po kayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, at yung mga natutunan po namin, Lord God, ay maibahagi po rin namin sa iba, Lord God, dahil napakahalaga po na magkaroon po ng shared activities, Lord God. At sa paraan pong iyon, Lord God, mas mapapalalim pa po namin ang pagkilala sa inyo, Lord God, at mas matututunan po namin at masasagot rin po ng shared activities, Lord God, ang mga katanungan sa isip namin, Lord God. Maraming salamat po sa inyo at sa buhay na ibinigay niyo po sa mga leaders, Lord God, and nawa hindi po sila mapagod, Lord God, at hindi po sila panghinaan ng loob, Lord God, dahil lahat, Lord God, comes from you, Lord God, and lahat po, Lord God, may reason kung bakit nangyayari, Lord God, kaya we must put our faith in you, Lord God, and everything will be okay, Lord God, and everything will be good in time, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. At ang pangatlo ay si Sister Tess Artanga. Magandang gabi po ulit sa inyo. Happy New Year po sa lahat. At nais po nating manalangin muli para sa mga strong leaders, core leaders, at sa mga small groups. Atin pong ipanalangin muli sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kayo po yung nag-ingat sa amin sa buong isang taon.
Salamat sa inyong dakilang kabutihan, dakilang katapatan. At alam po namin, O Diyos, na kayo po yung nagbigay ng mabiyayang buong isang taon para sa amin. Salamat po sa inyong gabay. At nais po namin italaga muli sa inyong makapangyarihang kamay, Ama, ang taong 2021. Lord, alam po namin na hindi namin alam yung future namin, pero alam namin kung sino yung may hawak ng aming hinaharap. Pinupuri ka po namin, dakilang Diyos, sa panibagong taon na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Alam po namin na sa lahat po ng pagkakataon ay nais po namin na idulog, Panginoong Diyos, sa inyong makapangyarihang kamay. Muli, Ama, ipinagkakatiwala namin ang taong ito sa inyo. Lalong-lalo na, O Diyos, itong mga nangunguna, mga leaders sa church. Kailangan po namin, O Diyos, ng mga matatapang at matatapat na mga tagapanguna ng iglesia. At sila po, Panginoong Diyos, ang aming mga pastor, mga leaders, at itinataas ko po sila sa inyo patuloy na kayo po ang magbigay ng karunungan, na sa inyo po sila hihingi ng lakas upang magampanan ang kanilang mga tungkulin, O Diyos, o kaya mga ministry. Dalangin ko po, O Diyos, yung may mga small groups din. Bigyan niyo po sila ng sipag at tiyaga na magpagamit sa inyo. Patuloy ko pong itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga nangunguna sa inyong mga ministeryo. Pagpalain mo po muli ang kanilang taong ito. Sa kanilang pagsisimula ay tulungan mo po na ihingi nila sa inyo ang patnubay na nagmumula sa inyo. Gabayan mo po muli, Panginoon, ang bawat isa. Pagkaloob mo nawa, Panginoon, ang kapangyarihan ninyo at ang kalakasan at ang biyaya ninyo, O Diyos, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin at makapagbigay sila ng ngiti. Tunay po na napakahirap po, Panginoon, pero sabi ng pangako ninyo, Lord, tulad ng sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. At alam po, Panginoon, nagagabayan po ninyo sila at tutulungan na mas lalong mapaigting o mapalakas ang kanilang mga ginagampanan, Panginoon. Lord, tulungan mo pong muli ang aming mga leaders, ang aming pastor. Patuloy niyo pong isustain ng lakas. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kayo po yung nagsusustain ng lahat. Lahat. At alam kong hindi niyo po pababayaan ang mga anak ninyo. Patuloy ka pong magbigay ng patnubay upang sa kanilang paghayo ay magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin sa iglesia, Panginoon. Kayo po ang aming lakas, kayo po ang source ng lahat-lahat. At alam ko pong ipoprovide mo po yan para sa inyong mga anak, Panginoon, na tapat na maglilingkod sa inyo. Patuloy mo silang bigyan ng strength, good health. At sa itong bagong taon na to, Lord, ay handa sila na matanggap muli ang mga bagong hamon sa buhay, Panginoon.
na ang katatagan ay ipagkaloob mo nawa, Panginoon, sa bawat isa. Ang bawat decision nila ay ilagak nila sa inyo. At bigyan mo sila ng kapakumbabaan. At willing, Panginoon, na mag-submit sa inyo. Dahil yun po yung nais ninyo. Ang humble yourself in the sight of the Lord and you will lift up. Itataas mo po sila, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang kabutihan at sa inyo lamang inaasa ito. Sa iyo lamang kami kumakapit. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Pagpalain niyo po yung taong itong muli para sa bawat mananampalataya at hindi mananampalataya. Salamat sa ginawa niyo sa buhay namin the whole year. At pinapasalamatan ka po namin muli sa gagawin niyo po sa taong ito. Purihin ka po, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Pinagkakatiwala namin ito, O Diyos. At alam po namin na bago pa namin ito dalhin sa inyo at sambitin, ay nalalaman niyo na po ito, O Diyos. Lord, thank you sa faith. Tulungan mo kaming mag-cling sa faith, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Lahat po, O Diyos, muli ay binabalik ko ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Nasa inyo ay kayo ang pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pangapat po ay si Sister Delia Nasyon. Aming Ama naming Diyos na nasa langit, sa gabing ito, pinupuri kita, Ama, at pinasasalamatan kita sa iyong patuloy na pagkilos sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon nito na iyong ipinagkaloob sa akin, Panginoon. Thank you for the privilege na ako po, Panginoon Diyos, ay makaisa kayo sa aking panalangin, Panginoon. Dinadalangin ko po sa gabing ito, Panginoon, ang transformation ng aming bansa, Panginoon. Sa mga nangunguna sa aming bansa, Panginoon, sa aming presidente, patuloy niyo nga po siyang bigyan ng katalinuhan, Panginoon Diyos, na makapag-isip, Panginoon, kung papaano po maitaas ang antas ng pamumuhay ng aming bansa, Panginoon. Gayon din po sa kanyang kabinete, Panginoon, idinadalangin ko po, O Lord God, na patuloy mo po silang bigyan ng katalinuhan, Panginoon, na pag-isipan at tingnan, Panginoon, at i-priority, Panginoon, ang pangangailangan ng aming bansa, Panginoon. Sa darating na 2021, Panginoon, idinadalangin ko po, O Lord God, na ang bawat budget, Panginoon, ng mga municipality, Panginoon, ng mga probinsya, O Lord God, ay tunay, Panginoon Diyos, na mailagay ito sa pangunahin pangangailangan ng bawat lugar, Panginoon. Idinadalangin ko po ang mga nangunguna, Panginoon, mula sa aming presidente, sa aming mga senador, sa aming mga congressman, Panginoon, sa aming mga mayor, Panginoon Diyos, sa mga barangay, Panginoon, mga namumuno sa barangay, Panginoon, na makita nila ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan, Panginoon. Idinadalangin ko po, Panginoon Diyos, na manguna ang iyong kapangyarihan para sa kanila, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat isa, sa bawat leader, Panginoon Diyos, na nakaupo sa mga panahong ito, Panginoon, na unahin nila ang pagbabago ng aming bansa, Panginoon. Na isasantabi muna nila ang kanilang mga pansariling hangarin, Panginoon Diyos. Lord God, ikaw po ang siyang maghari sa bawat leader na ito, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Lord God, na makita po nila, Panginoon, ang kalalagayan ng aming bansa, Panginoon. Sa darating, Panginoon Diyos, na 2021, idinadalangin ko po, O Lord God, na
itong pandemic na ito, Panginoon Diyos, ay tuluyan ng mawala sa aming bansa upang manumbalik na po, Panginoon, ang pamumuhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Lord, idinadalangin ko rin po ang mga business, Panginoon, na patuloy itong magbuong, Panginoon, sa darating na taon, Panginoon. Lord God, idinadalangin ko ang aming bansa, Panginoon. Lukuban mo nga po ito ng iyong makapangyarihan dugo, Panginoon Diyos, upang patuloy, Panginoon, na makita, Panginoon Diyos, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon. Idinadalangin ko po na kaming mga salt and light, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, panatilihin mo nga po, Panginoon, ang aming liwanag at ang aming mga palasa, Panginoon, upang sa ganun, kami, Panginoon Diyos, ng iyong mga anak ay tunay na magamit bilang preservative ng aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na maipaabot sa bawat nilalang, Panginoon, ang iyong mensahe ng kaligtasan, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang aming bansa, ang lugar na aming nasasakupan, Panginoon. I-extend mo po ang aming mga kamay sa mga nangangailangan, Panginoon. Dalangin ko po, O Lord God, na ang bawat leader ng aming bansa, Panginoon, ay gamitin mo para sa ikabubuti ng aming bansa, Panginoon. Lord God, idinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang maghari sa buhay nila, Panginoon, upang sa ganon, mangyari po ang iyong mga plano sa aming mga lugar, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon Diyos, na maipabatid ang iyong magandang balita ng kaligtasan, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon. Dinadalangin po namin, Ama, na ikaw ang siya patuloy na bumago ng aming bansa, Panginoon. Idinadalangin po namin, Ama, na ang iyong kapangyarihan ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, gayon din po idinadalangin po namin ang bawat iglesia, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang gumamit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Idinadalangin namin ang aming mga pastor, Panginoon Diyos, na gamitin mo po sila instrumento sa pagbabago ng aming mga mamamayan. Tulungan mo po kami at pagpalain, Panginoon, sa taong papasok, Panginoon. Idinadalangin namin na madama namin ang iyong presensya, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon Diyos, na bumago sa aming mga buhay, Panginoon. Alam po O Lord God, na patuloy at maya't maya kami nagkakasala sa iyo, Panginoon. Subalit, ang iyong kapatawaran ay sa aming unlimited, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat, O Lord God, sa pagkakataon na ibinibigay mo, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang kaming ito sa lahat ng nakikinig, Panginoon. Dalangin ko po, O Lord God, na kaisa ka namin, Panginoon, sa pananalangin. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Ang panlima po ay si Geraldine Hongko. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay samahan niyo akong manalangin patungkol po sa financial breakthrough. Tayo pa ay manalangin. Yes, Lord Panginoon, Ikaw lamang Panginoon ang aming pinupuri, Lord, sinasamba at pinararangalan. Panginoon, patawarin mo kami, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga nagagawa po naming pagkakasala. Humingi nga po kami, Lord God, ng kapatawaran. Panginoon, ipinapanalangin po namin, Lord God, ngayong bagong taon, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ng mga wala pong trabaho, Panginoon, ay magkaroon po, Lord God, ng trabaho, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng greater opportunity, Panginoon. Nawa nga po, Lord God, i-bless mo po, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ng JCC member, Panginoon, ng more opportunities pa nga po, Panginoon, na darating sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, nawa nga po, Lord God, itong 2021, Panginoon, ay maging masagana po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, at may
puso, Panginoon, na nag-aalab, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon, sambahin ka at parangalan ka. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa lahat-lahat, Panginoon, ng blessings, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang po, Lord, ang pinupuri, sinasamba at pinararangal. Ito ang aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay mananalangin para sa ating panalangin huli, pangwakas, panalangin. At ako po ay nakatanggap ng isang pre-request na ito po ay request ng isang kapatiran natin. At isa po siya sa idadalangin ko sa puntong ito. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sapagkat po, ang panahon ng pananalangin na ito ay inaasahan namin na ito ay babanggitin namin ang lahat ng ito. At una sa lahat, Panginoon, dinalangin namin ang tatay ni Josephine Abisamis na may karamdaman, Panginoon. Idinadalangin ko, Panginoon, ang iyong patuloy na paggamot sa kanya, patuloy na paghipo sa kanya upang siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. At kahit hindi po siya namin personal na kilala, gayon din, Panginoon, si Pastor Edwin Tabia, na ang kanyang patuloy na paggaling, Panginoon ng Diyos. Sa kanyang mild stroke ay makamit niya po, Panginoon. Siya po ay habang naglilingkod sa iyo ay makamtan niya ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Totoo, Panginoon, ang kalakasan, kailangan po namin ang kagalingan mula sa iyo. Magbibigay sa amin ng kalakasan. Kami po ay may kahinaan, mahina po kami, Panginoon namin Diyos. Subalit, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng talino at physical strength. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin ito, Panginoon. At dinadalangin namin, Panginoon, yung pastor, Panginoon, sa Minalabak, si Pastor Ibis, Panginoon. At patuloy po siyang nag-undergo ng gamot at humiling po, Panginoon, siya ng panalangin. Panginoon namin Diyos, dinadalangin ko po siya, Panginoon. Nahipuin mo ang kanyang lupang katawan upang siya po, Panginoon, ay magkamit ng kagalingan sa kanyang buhay. Sa kanyang paglilingkod, kailangan niya po, Panginoon, ang kalakasan pisikal. Si Pastor Felix Acome, Panginoon, sa kanilang gawain sa Pasig, ay inihiling po namin, Panginoon, na bigyan mo po, Panginoon, ng kapayapaan ang kanyang mga kapaligiran doon, na ang ginagawa ni Pastor Felix ay sa ikamumulat ng kanilang mga natutulog na diwa ng pananampalataya. Na ang kanyang gawain ay kinukontra, Panginoon, ng mga kanyang kapitbahay. Sa kanyang broadcast, Panginoon, patuloy po siyang kinukontra ng mga kapitbahay doon. Panginoon ang Diyos, gagawa ka, Panginoon, ng miracle, Panginoon, sa lahat ng ito. Gayon din sa aming mga kapatiran sa Kabikulan, si Pastor Dan, Pastor Melvin, ano man ang pangailangan nila, Panginoon, kayo lang po, Panginoon, pagkaalam. Kupkupin mo po sila, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa doon ay magbigay ng kagalakan sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, na ang kanyang buhay ay ginagamit niya sa paglilingkod. Gayon ni Panginoon si Pastor Baroga sa Iriga City. Ano man ang kanilang problema, nagkaroon po sila, Panginoon, fellowship doon. At nakita ko po sila at ang radio broadcast niya, Panginoon, nakakarating sa mga kapatiran doon sa Kabikulan. I-provide mo po, Panginoon, ang pangapangalaman.
Ngayon, dinadalain ko rin po, Panginoon, si Pastor John na nasa Amerika. Gabayan mo po siya, Panginoon ng Diyos. At anumang kabalisaan ng kanyang buhay ay mawala, Panginoon. Ipasa kamay mo, Panginoon ng Diyos, na dumating ng punto ng kanyang pamamahing marahil, magkaroon po siya, Panginoon, ng kapayapaan. At Panginoon ng Diyos, ang kawain sa Marikina, si Pastor Joey, nagpapagaling sa kanyang karamdaman, Panginoon. Hipuin mo rin ang kanyang lupang katawan na siya po, Panginoon, magkamit ng kagalingan mula sa iyo. At ang mga pastor na nakapaligid sa kanya, Panginoon, bigyan mo nawa, Panginoon, knowledge and wisdom upang maging kahalili, maging alalay ni Pastor Joey sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Si Pastor Toto, si Pastor Medina, gano'n din, Panginoon. At si Pastor Willie Hoven na nasa Cavite, Panginoon. Binabanggit ko rin, Panginoon namin Diyos, sa kanang ito ay gabayan mo po siya, Panginoon. Si Pastor Oriel, ano man ang kanyang kalagayan, Panginoon ng Diyos, sa kaparaanan na maaring ginagawa nila, bahala na po kayo, Panginoon, sa kanila doon. Sa mga nasalanta, Panginoon, ang nakaraang bagyo, alam ko po, Panginoon, na unti-unti silang bumabangon, ay idinadalangin din namin, Panginoon ng Diyos. Gayon din ang pagdadalamhati ni Brother Ray Dapulayan sa paano ng kanyang kapatid na panganay. Panginoon namin Diyos, gabayan mo po siya, Panginoon, sa panahon ito. Magkaroon siya ng tapang upang bahaginan ng banal na salita ang kanyang mga kapatid. Panginoon namin Diyos. At kayo na po, Panginoon, ang gumawa ng kaparaanan upang siya po ay magkaroon ng katapangan na bahaginan ang kanyang mga kapatid. Mga kapatid niya na nabubuhay pa, na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang sarili ng kapagligtas. Maraming salamat, Lord, sa panahon ito, sapagkat kami po, Panginoon, harap sa panibagong taon. Bukas, ihanda mo po ang aming mga sarili sa panibagong paghamon mo, Panginoon ng Diyos, sa panibagong taon ito. At kung sino man, Panginoon namin Diyos, ang iyong idadagdag, Panginoon, sa aming bahay sambahan, na siya'y lumago, siya naman ay maging produktibo sa kanyang buhay espiritual. Marami pong salamat. At gayon din, Panginoon namin Diyos, idinalangin ang pagkakaisa ng pamilya, mga pamilya na bumubuo ng Journey Community Church, magkaroon ng harmony, magkakaroon ng symbiotic relationship ang mga pamilya. Magkaroon ng pangunawa sa bawat isa. Kakahinaan ng bawat isa. Lord, inadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Kristo ng Panginoon Pagligtas. Amen.